Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito ng Lunes, oras at araw dito sa Pilipinas. Ito po ang programang Global na Tayo. Hatid po sa inyo ng inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako po inyong lingkod, Ray Sampang, muli nag-aanyaya sa isa pang edisyong ito ng ating programa. Ang ating pong programa ay inyo pong napapakinggan at napapanood sa pamamagitan ng ating Facebook broadcast live. Sa inyo pong mga Facebook page, browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, kayo rin po ay pwedeng mag-access sa ating Radyo Pilipinas YouTube channel sa inyong YouTube browser. I-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. At of course, sa ating real-time, on-time, live audio streaming sa inyo pong mga cellphone, laptops at desktop. I-download nyo lamang ang ating eBox PBS Audio Receiver. E as in Elephant, V as in Victory, O as in October, X as in Xerox. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lamang yan at lalabas na po ang mga tile icons kung saan naroroon ang mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay nagsisimulang mag-broadcast alas 7 ng umaga at natatapos the next day, mga around 3 to 4 in the morning. Ganyan po kahaba ang ating broadcast dito sa Radyo Pilipinas World Service, almost 24 hours. Yan po ay upang marating kayo at mapagsilbihan ang ating mga overseas Filipino workers sa anumang dako ng mundo, anumang oras, umaga man, tanghali, hapon o gabi, anumang time zone. Mapapakinggan po ninyo ang ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. We are reaching out to you from here, the Philippines. We're bridging the gap. We're bridging the gap ng iba't ibang mga time zones upang marating lamang po kayo at makapagbigay ng serbisyo sa inyo. Yan po ang ating Radyo Pilipinas World Service. So, please like ang ating Facebook Radyo Pilipinas page. Like and follow our Radyo Pilipinas World Service Facebook page. Subscribe to our Radyo Pilipinas YouTube channel. And of course, download yung ating PBS audio receiver. Kasama pa rin namin maglilingkod sa inyo sa panig naman ng ating Global na Tayo team. Mula po sa ating engineering side, kasama natin si Ms. Susan Aizon. Sa ating wirecast, si Hero, kasama rin natin si Justin. And of course, sa ating live audio streaming, naka-assist sa atin doon si Mr. Leo. At ang ating executive producer, walang iba kundi si Ms. Stephanie Vicente. Yan, okay. Sama-sama po tayo ngayong umagang ito dito sa Pilipinas. Ngayon po, mga oras natin ngayon sa Pilipinas, tayo ay 10:27 a.m. Oras po yan dito sa Pilipinas. So, sa ibang bansa, it could be evening. Sa ibang bansa, it could be afternoon. Or yung iba naman, advance lang ng isang oras or delayed ng isang oras. Depende sa time zone. But, like I said, we are here almost 24 hours a day, 7 days a week para po sa inyo. No? So ngayon, mahalaga itong pag-uusapan natin sapagkat sa kabila ng mga kontrobersya na pumapaambulog ngayon dito sa Pilipinas, sa loob ng inyong bansa, dahil marami pong mga issue, lalong-lalo na yung pong kampanya ngayon ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban dito sa mga anomalous na mga flood control projects. Talaga nag-iikot po ang Pangulo sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Talagang sini-inspection niya at talagang tinitignan niya yung mga iniuulat, pinararating ng mga report ng ating mga kababayan dito sa website na Isumbong Mo Kay Bongbong o Isumbong Mo Kay Pangulo regarding dito sa mga construction projects, flood projects na ito na hindi naman talaga kailangan or na itayo pero substandard or talagang wala. No, talagang non-existent. So nag-iikot po ang Pangulo. Actually ngayong ngayong araw na ito, mag-iikot na naman ang Pangulo. Pupunta po siya ng Tacloban para sa ilang pa mga aktibidad lately nung isang linggo lang nagpunta ang Pangulo sa Bulacan at in-inspection ulit
ang ilang mga flood control projects at mukhang may nakita na naman na problema kapalpakan dito sa mga flood control projects nito. Alam niyo, napapansin ko, kabayan, pag sinabi ni Pangulo nag-inspection siya ng flood control project at sinabi niyang may palpak, may kasunod po 'yun. May kasunod 'yon. May kasunod na utos 'yon na ikang direktiba sa mga ahensya ng gobyerno, particular sa DPWH. Ngayon, pati COA, Commission on Audit, talagang inatasan na rin niya na mag-imbestiga, lalong-lalo na dito sa mga resident auditors ng iba't ibang mga ahensya, lalo na dito sa DPWH, para talagang makalkal ng mabuti kung paano napondohan ito, bakit napondohan ito, sino ang nag-approve nito, saan dumaan ang mga structural specifications nito, at bakit nagkaganito yung proyekto, at bakit pa napondohan. Di ba? So talagang masigasig po ang Pangulo sa naisin niyang ma-uncover lahat itong mga anomalous na mga flood control projects na ito upang maitama, dahil pera po ng taong bayan, buwis po ng taong bayan, buwis po ninyo yan, yung mga overseas Filipino workers na pinapadala nyo dito sa Pilipinas. Yung mga remittances ninyo na ginagastos ng inyong mga mahal sa buhay na napapatawa ng tax. Ano nyo po yan? Taxes po natin yan. Ng bawat Pilipino na nagbabayad ng kanilang mga buwis sa gobyerno. Pera po ng taong bayan yan. Kaya't yan po ang pinangangalagaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasi talagang namulat na ang mata ng Pangulo sa mga ganitong klase ng mga gawain. Kaya't sabi nga po niya, talagang ilalabas niya lahat ito. At nagpauna na nga po siya ng mga listahan ng mga contractors na nakakopo ng napakalaking halaga ng mga flood control projects. Biro niyo, 15 lang na mga contractors ang nakakopo ng halos ng lahat ng flood control projects sa buong Pilipinas. At doon sa 15 na yon, 5 lang ang po nakakopo naman ng 20% ng buong pondo ng flood control projects. So talagang tinututukan po ng Pangulo yan. Alright? So mamaya, later on dito sa ating programa, makakasama naman natin ang ating Philippine Embassy sa China. Sapagkat mapag-uusapan natin dito, dahil kung dito medyo talaga nakatutok ang Pangulo sa mga ganitong klase ng mga anomalous deals, pero meron tayong mga bagay na dapat tutukan din at bigyang pasasalamat at bigyang pugay, sapagkat lately ang Pilipinas po, ang Pilipinas napanalunan ng Pilipinas itong tinatawag na Island Charm Award na isinagawa sa Beijing. Ito yung Dive Expo. So nanalo ang Pilipinas. Dito sa Beijing Dive Expo, nito nakuha natin yung tinatawag na Island Charm Award. Sa pagbabalik po natin, malalaman natin ang detalye tungkol dito. Makakasama po natin ang ating Philippine Embassy to China. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At tulad na nabanggit ko kanina, tayo magtutungkol, makakausap natin live sa ating programa sa oras na ito ang ating Philippine Embassy to China. Kasama po natin of course ang ating ambassador, His Excellency Jaime Flor Cruz. Kasama rin po niya ang ating Tourism Councilor, Ereneo Reyes, diyan po sa ating Philippine Embassy sa Beijing, China. Unahin muna natin His Excellency Ambassador Jaime Flor Cruz. Magandang umaga po, Ambassador, Your Excellency Flor Cruz. Si Ray Sampang po ito muli sa programang Global na Tayo.
Alright? Sige, ni-establish lang natin yung communication with our Philippine Embassy sa Beijing, China with Ambassador Jaime Flor Cruz. Kasama rin po niya ang ating Tourism Counselor, Ireneo Reyes. This is in regards, of course, dito sa pagkakakuha po na panalunan ng Pilipinas, yung Top Global Diving Hub. Matapos pong mapanalunan ng tinatawag na Island Charm Award, kung saan nire-recognize dito ang Pilipinas, lalo-lalo na yung mga unique appeal ng ating mga dive sites sa mga turista. Diyan, okay, so nasa linya na ating komunikasyon ng ating pong Philippine Ambassador to Beijing, China, His Excellency Ambassador Jaime Flor Cruz. His Excellency Flor Cruz, magandang umaga po. Si Ray Sampangpulit ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga po. Masaya kami na nakabalik kami sa inyong programa. It's an honor, Your Excellency Ambassador Flor Cruz, having you again dito sa ating programa at sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. And of course, together with our ambassador, is our Tourism Counselor, Ireneo Reyes. Magandang araw po, Tourism Counselor Ireneo Reyes. Alright. Okay, sige. Alright, we just have to establish. Alright, sige, tuloy-tuloy na tayo dito sa ating program. Alright, I hope the our ambassador hears us loud and clear. So, Ambassador Flor Cruz, the Philippines just bagged itong napaka prestiyosong award na ito. Top Global Diving Hub Island Charm Award. Dito ginanap sa Diving Resort and Travel Expo sa Beijing noong August 8 to 10. So, what does this mean for the Philippine tourism industry, especially when it comes to our diving sites? At paano po natin nagawang maipanalo ito dyan sa Beijing? Alright, sige. We will have to reestablish our communication. Magbabalik lamang po kami makalipas ang ilang paalala. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, singing yours in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you.
Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pagtugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Ay, kayo po patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Well, as we reestablish our communication with our Philippine Embassy to Beijing sa panguna po ng ating Ambassador, His Excellency Jaime Flor Cruz, together with our Tourism Councilor Ireneo Reyes. Bigyan ko muna kayo ng konting overview nitong ating pag-uusapan with our Philippine Embassy to China. Nanalo po kasi ang Pilipinas bilang isang top global diving hub. Ito ay matapos mapanalunan yung tinatawag na Island Charm Award, kung saan nire-recognize po itong mga unique appeal ng mga diving sites dito sa Pilipinas, unique appeal sa mga turista. At sinagawa po itong award na ito sa may Diving Resort and Travel o DRT Expo na isinagawa naman sa Beijing, China noong August 8 to 10. At alright, so nagbabalik na, nasa linya na ba ng komunikasyon natin ng ating Philippine Embassy? Alright, nagbabalik na po. We have re-established our communication with our ambassador to China, His Excellency Jaime Flor Cruz. So, good morning po muli, Your Excellency Flor Cruz. Good morning. And of course, together with our Tourism Councilor, Mr. Ireneo Reyes. Magandang umaga din po, Ginoong Reyes. Magandang umaga din po. Alright, first question siguro, ulitin ko lamang po, Your Excellency Flor Cruz. So, how did the Philippines was able to bag this prestigious award, Island Charm Award, na ginawa dito sa DRT Expo sa Beijing, August 8 to 10? Okay. Alright, talagang nagkakaroon tayo ng konting problema sa communication with our embassy dyan sa China. Alright? Okay, sige. Alright. Well, anyway, ito po kasi ay itong pagkakapanalo dito sa Island Charm Award ay pinangunahan ng Department of Tourism, ng DOT. And of course, ganun din ng Beijing at Tourism Promotions Board, kung saan sino-showcase dito yung mga world-class marine attractions sa may China na ginanap sa may China National Convention Center. At nakuha yung Best Diving Destination Award. Pero nakuha na pala ito ng Pilipinas, no? Last year pa. Nakuha na rin ito ng Pilipinas last year, DRT Expo, na ginawa rin sa Beijing. Ang key highlight po dito is ang participation ng Pilipinas, lalo-lalo na yung tinatawag na Philippine Dive Night. Isang business matching event na involved dito ang mga Chinese diving tour operators kasama ng mga Philippine Airlines and Resorts. Alright, nagbabalik ang ating ambassador to Beijing, Ambassador Flor Cruz. Alright, Ambassador Flor Cruz, siguro diretso na po ako sa aking unang katanungan. How was the Philippines able to bag this Island Charm Award for the second year? I think pangalawang pagkakataon na pala na nakuha ito na panalunan ng Pilipinas, Ambassador Flor Cruz. Hindi po ako nagtataka na nakuha natin yung ganyang distinction. Una, of course, yung effort ng ating embahada at ang ating tour kung gaano kaganda ang ating natural resources, especially our underwater resources. Napakaganda po ng mga video na pinakita natin at nakumbinsin natin ang is the premier diving destination in the world. Alright, this is the second, correct me if I'm wrong, Ambassador, this is the second time. Last year, nabag na rin natin itong award na ito. Na pwedeng experience ng mga turista.
Sige, Rene. Okay. Maraming salamat po sa binigay niyong pagkakataon sa amin. Yung pong pagkakapanalo natin ng award, as sinabi na nga po, ito yung pangalawang pagkakataon. Actually, pinipilit po namin manalo po tayo ng awards against sa DRT kasi po ito ay nagbibigay sa atin ng pride para sa Pilipinas at parati tayong nare-recognize as isa sa pinaka magandang dive destination sa buong mundo. I think ang advantage natin kumpara sa ibang dive destinations are we have a large diversity. Yung ating mga dive site are very diverse. From north to the south with different kind of as mentioned by sinabi nga ni Ambassador, meron tayong from the big whale shark to the smallest slugs or critters for macro diving. And also, yung ating shipwreck na talagang dito lang sa Pilipinas napakarami compare sa other ASEAN countries. At ang pinaka-isa also din siguro sa importante na pwede natin sabihin ay ang ating mga kapwa Pilipino o yung ating mga divers or ating mga dive masters here sa Pilipinas. Napaka-hospitable po. Gustong-gusto sila ng ating mga kaibigang Chino na nagpupunta sa Pilipinas. At kaya po isa sa priority nila kaya sila bumabalik-balik sa Pilipinas dahil sa ating hospitality. And hindi lang po yung mga dive centers pero yung pong ating mga locals na nagseservisyo po sa kanila. They really see the hospitalities of the Filipinos. Alright. So, Ambassador Flor Cruz, Councilor Reyes, so this award showcases or plays importance dito sa person-to-person relationship ng Pilipinas at saka ng China. And of course bukod sa person-to-person relationship, yung culture and traditions natin are almost the same, di ba? Marami tayong mga culture and tradition na nakuha rin natin, namana rin natin sa mga mga kaibigan natin na Chinese. So ito ba ay one way of strengthening our bilateral relations between the Philippines and China? Itong nangyaring ito. Kaya po natin ito pinupush ay ito ang napakahalagang aspeto ng ating bilateral relations. Hindi lang po political or trade, hindi people to people, tourism exchanges. Importante po ito sa ating relasyon para mas naiintindihan natin ang bawat isa. At the same time po, ang message din natin dun sa diving forum na yon ay iniinganyo po natin ng mga turistang Chino, hindi lang mag-dive kundi maging kapartner natin sa pagprotekta ng ating natural resources. Yes. So sinasabi po natin, please go to the Philippines not just to entertain or to have fun, but also to be partners in protecting our resources. So inimbita po natin sila mag-join sa ating public and private efforts at saka mga NGO natin na hindi lamang mag-enjoy sila kundi maprotektahan, maging part ng solusyon na maprotektahan natin ang ating resources para maging sustainable ang ating tourism model. At napakaganda po ang response nila. Naintindihan po nila na hindi lang dapat samantalahin o exploit ang natural resources. Kailangan din nating protektahan. Yun. Alright. Councilor Reyes, how many Chinese tourists do we expect na pumunta sa Pilipinas now that we have again secured this Island Charm Award? Sa ngayon po, base na datos na aming nakala or what we have gathered, based dun sa business-to-business meeting and also dun sa 3 araw po na DRT, meron po kami nag-gather na 140 million pesos na business leads, tinatawag po natin na. In terms of warm bodies po, siguro po we can, sa loob po ng isang taon or may hanggang sa susunod taon, ang target po namin ay nasa around mga 5,000 to 6,000 divers po na pwede pumunta sa Pilipinas galing po ng China. Okay. Yun po ang importante na mag-establish po tayo ng business relations. And mention nyo na nga po yung people to people. Part po kasi ng people to people, ito yung ating business exchanges dito po sa China at sa ating mga private sector sa Pilipinas. So napaka-importante po ng mga ganitong event para po mapagtagpo po natin sila at mapag-meet at at the same time magkaroon po tayo ng benepisyo sa magkabilang panig.
Yes. So, these diving sites are located all over the Philippines, ano po? Hindi lang nakakonsentrate sa isang lugar. So, ibig sabihin, Luzon, Visayas at Mindanao, yung pwedeng puntahan po ng mga Chinese tourists natin. Yung dumating po na private sector galing sa Pilipinas, bali 14 po sila. So meron po tayo sa norte galing ng Bicol, sa gitna ng Pilipinas, sa Puerto Galera, Anilao, pababa po ng Cebu, hanggang po sa Sorsogon din po sa Bicol, tapos sa pababa po ng Mindanao, meron po din galing din po ng Romblon. So, ang dive po kasi, sometimes po maganda dito, hindi lang po natin pinopromote ang isang particular na lugar. Pinopromote po natin yung buong Pilipinas. Kasi nga po, as nabanggit ko po kanina, na we are very diverse, napakarami po natin pwedeng i-offer. In terms of dive site and also kultura rin po. Kasi bawat isla po natin, different po ang kultura. So, yun po yung nagustuhan ng ating mga Tama po itong award na ito sapagkat lately nabanggit ng Pangulong Marcos Jr. na he would like to open up more ang Philippine economy through tourism. Isa sa nakikita niya talaga to open up the economy of the Philippines to the international community is through tourism. So talagang swak na swak itong pagkakapanalo na naman na ito ng Pilipinas para dito sa tinatawag na Island Charm Award, ano po. So despite the forecast na babagal ang global economic activity dahil sa mga geopolitics na nangyayari ngayon. So sa pagkakataong ito, what else can we expect from the Chinese side para po ma-promote itong ating tourism industry, Ambassador? Kami po, we shared the goal to promote tourism sa Pilipinas. Hindi lang po kasi, syempre, tourism is a source of jobs, government resources, pero mahalaga po ang tourism para mapaganda ang ating relasyon. Of course, nasalanta po ang ating turismo ng pandemic, ano. So, bumaba po talaga ang tourist arrivals from China. At sama-sama po ang ating iba-ibang ahensya ng gobyerno na pabutihin pa ang tourist arrivals from China to the Philippines. On our part po, pinag-uusapan po namin na paano pa ma-streamline ang ating visa processing ng mga nag-a-apply from China. Ito po ay work in progress, pero maniwala po kayo na we share the goal na pagandahin at palakihin pa ang tourist arrivals ng mga Chino sa Pilipinas. Ang pinakamahalaga po ay pagandahin din natin ang experience ng mga turista sa atin. Yes. That involves the whole agency. On the one hand, yung visa application and processing kailangan safe. Siyempre po gusto nating safe ang ating borders. At the same time, gusto po nating padaming pa ang arrivals at pagandahin ang experience ng mga nagbibisita sa atin. So kailangan pagandahin natin ang infrastructure. Andyan na po ang ating hospitable Filipino host. No? Yes. So maganda po yon. At gusto po nating pagandahin ang experience ng mga nagbibisita sa atin. All right. Now, besides this masabi natin pong Island Charm Award, mukhang meron pa tayong isang magandang balita na ihahatid sa ating mga kababayan. And this is regarding ito pong tinatawag na book, libro, na kung itong libro na kung tawagin ay featuring Filipinos who made it in China. Ano po? Itong ano po ba ito? Coffee table book ba ito or this is a hardbound book na talagang It's not a hardbound book. It's a paperback. Okay. Pero pinagmamalaki po namin 'yan kasi ito po ay magandang paliwanag kung bakit mahalaga ang relasyon natin sa China. Kasi po ang China ay ito po yung ating libro na ginawa in time for the 50th
anniversary of Philippine-China relations. Kaya 50 po yung ginawa naming profiles of Filipinos who have succeeded in China, who have made it in China. At ito po ay mga ordinaryong Pilipino na doing extraordinary deeds and extraordinary successes in China. Sila po ay engineer, teacher, businessman, of course. Tapos yung martial arts coach, iba-iba pong larangan dito sa China, iba-ibang lugar na over the years have succeeded in China. At ang pakay po namin ay i-profile sila para ipakita sa mga kababayan Pilipino na sa China mayroon pong lugar ang mga Pilipino na mag-succeed. Mag-succeed para sa kanilang pamilya, sa sarili, at mag-succeed para sa community. And in many ways, sila po ang tunay na ambassador of goodwill natin dito sa China. Or biruin nyo, Ambassador, Your Excellency, dito sa librong ito na Made It in China, meron din palang mga Pilipino nagtatrabaho sa mga international news organization dito, no? Tulad nila Melissa Gecolea, news anchor dyan sa Hong Kong. Meron pang isa, si Eric Baculinaw, award-winning Beijing Bureau Chief ng NBC News, at marami pang iba, Ambassador. Opo, marami tayong dapat ipagmalaking Pilipino dito sa China. At ito po ang pakay namin kung bakit mayroon tayong librong ganito. Maaaring hindi alam sa atin, pero marami pong Pilipino dito na hinahangaan ng mga Chino mismo at ng mga kasama nila sa kanilang larangan ng trabaho. Yes. Now, I will take this opportunity, Ambassador Flor Cruz, na hingiin ang assistance ninyo para makontak namin itong mga natatangi natin mga kababayan na ito nakasama dito sa libro na ito para ma-feature. Po kami na i-connect kayo sa mga kababayan na nandito sa ating libro. Opo, para ma-feature natin sila, para makausap natin sila at maiparating natin sa mga kababayan natin dito sa Pilipinas, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo, na truly, a Filipino can make it in China. Exactly. Tama po yun. At marami po tayong halimbawa na magsusuporta sa sinabi niyong yun. Ayun, okay. Anyway, bagamat gusto ko pahabain na Ambassador, Your Excellency, itong ating usapan, napakasarap nitong usapan na to. Actually, when we are talking about yung mga achievements, success ng ating tourism industry dyan sa China, hindi lang sa China, kundi sa iba't ibang bahagi ng mundo, sa kabila ng mga challenges na hinaharap ng ating tourism industry, plus yung mga achievements and success ng ating mga kababayan, sa China. Napakagandang pag-usapan ito, and I hope you can give us another time para po dito ma-expound palalo itong mga achievements na ito ng ating kasama ang ating Philippine Embassy sa China with our tourism of course officer dyan, si Tourism Councilor Ireneo Reyes, and of course bigyan kami pagkakataon na ma-feature ang mga kababayan nating naka-feature dyan sa librong yan, na nagsasabi na Made It in China. Yan. Maraming salamat, Ambassador, Your Excellency, Flor Cruz, sa oras. And of course, ang ating Tourism Councilor. Congratulations din sa ating Tourism Councilor, si Ginoong Ireneo Reyes, at sa ating Tourism Department for bagging this prestigious award again for the second year. Kasi last year nabag na rin pala natin ito. So this is the second year. Wala bang three-peat? Walang three-peat. Okay, malaya rin, baka may three-peat. Maraming salamat po. Pero before I let you go, message. Before I let you go, message muna po. Unahin ko muna si Tourism Councilor Reyes. Your message po muna before I go to Ambassador Flor Cruz. Para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, pagpapalagtaliin po namin sa Departamento ng Turismo ang pagpapalala ng ating turismo. At kung maaari din po, katulad ng diving, hinihikayat ko rin ang ating mga kababayan na patuloy na mag-travel sa iba't ibang parte ng Pilipinas at at the same time, may experience at ibang activity. Hindi lang po diving, meron po tayo
maraming activity na pwedeng gawin sa Pilipinas, sa underwater or above water, napakarami po. So, takilikin po natin ang Pilipinas for our domestic tourism naman po. Maraming salamat po. And of course, Your Excellency, Flor Cruz. Opo, ako rin po ay naniniwala na marami tayong maaaring ipagmalaki bilang Pilipino at bilang bansang Pilipinas. Sana po makita niyo sa librong ito at sa ating successes na nabanggit ngayon na marami pong pwedeng ipagmalaki tayo dito sa China. At hindi kahit po na pag nakasalamuhan ninyo ang mga Chino na nagbibisita sa Pilipinas, ipakita po natin ang kagandahang loob at ipasyal natin sa ating magagandang lugar kasi maganda po ang kinabukasan ng turismo dito. At gusto ko rin po kayong hikayatin na magbisita sa China. Seeing is believing. Ang pinakamaganda pong paraan para maintindihan natin ang ating kapitbahay ay bumisita dito, makikisalimuha sa mga Chino dito at makita natin kung ano ba talaga ang China. Ito po ang ating sinasabing people-to-people exchanges, people-to-people relations na napakahalaga po para mapaganda natin ang bilateral relations with our big neighbor, China. And with that, Ambassador Flor Cruz and our Tourism Councilor Ginoong Reyes, maraming salamat. It's very refreshing to learn and to know yung mga achievements ng ating mga kababayan. Ano po, very refreshing, very encouraging. You feel so proud to be a Filipino. Lalo na pag may mga achievements na ganito. Ordinary Filipinos making it sa ibang bansa, particularly in China. Plus yung mga strides and achievements ng ating tourism department to rein in, tourist arrivals in the Philippines that could help, of course, yung ating local economy. Ano po, tulad nga na sinabi ng Pangulo Marcos Jr., he would like to open up more the Philippines to foreign tourists, to encourage more investments through tourism. At isa na ito siguro sa pangapasimulang hakbang upang lalo pang lumawak ang ating mga tourist arrivals dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Ambassador Flor Cruz, and of course, ang ating Tourism Councilor, Mr. Ireneo Reyes. Thank you very much for your time. At dyan po, nagtatapos ang ating edisyong ito ng Global na Tayo. Ngayong araw na ito ng Lunes, oras at araw dito sa Pilipinas. Thank you very much for listening. And again, congratulations sa ating Tourism Department, sa ating Tourism Councilor, si Mr. Ireneo Reyes. And for bagging, of course, itong for the second year, itong tinatawag na Island Charm Award na ginanap dyan sa Beijing, China. And of course, ito pong libro kung saan naglalaman ng mga pangalan, mga tao, mga kababayan nating Pilipino na naging successful, nagtagumpay sa iba't ibang larangan sa bansang China. Dito po sa librong ito na pinamagatang Made It in China. At antabayan nyo lamang po yan. We will try to contact itong mga kababayan natin na naging successful sa China upang ma-feature natin sila at malay natin, we can learn a lot from them kung paano na ginawa to, making us proud na may mga kababayan tayong Pilipino na nasa China na successful sila in their chosen field of career and endeavor. Muli po, sa ngalan ng ating Global na Tayo team, maraming salamat. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon ng programang Global na Tayo. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.